Maghanda sa mas tumitinding banta mula sa labas ng bansa. Yan po ang bilin ni Pangulong Bongbong Marcos sa militar, partikular sa mga nasa hilagang bahagi ng Pilipinas. Sa gitna yan ng mas nakababahala raw na tensyon sa Indo-Pacific region at ang pagdami ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan, Maricel Halili. Sa kanyang pagbisita sa 5th Infantry Division ng Philippine Army kahapon, nagbabala si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa mga banta sa labas ng Pilipinas. Sa gitna ng tensyon sa Indo-Pacific region, di raw maikakailang may banta sa atin ng China, lalo't malapit lang tayo sa Taiwan. Ayon sa Pangulo, mas nakababahala ngayon ang mga external threat, kaya inatasan niya ang mga sundalo na paghandaan ito. Paglilinaw ni PBBM, hindi tayo nananakop ng teritoryo, pero hindi raw tayo pwedeng basta na lang pumayag na kunin ng iba kung ano ang sa atin. Kasunod niyan, kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na dumami ang namataang mga barkong pandigma ng China sa West Philippine Sea, partikular sa Ayungin Shoal. Batay sa datos ng Philippine Navy, mula sa dating 2 Navy vessels ng People's Liberation Army, umakyat na sa 8 Chinese warships ang umaaligid sa Ayungin Shoal kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre. Bukod pa yan sa namataang 5 China Coast Guard at 37 maritime militia vessels. Sa kabuuan, aabot na sa 50 barko ng China ang nakapalibot sa Ayungin Shoal. China has no right to be in our EEZ. Their presence by itself is already escalatory. Whatever actions they do in furtherance of their illegal, coercive, aggressive, and deceptive presence will only point out that they have no right to be within our exclusive economic zone. Wala pang pahayagan China tungkol dito, pero dati na nilang iginiit na teritoryo nila ito at pasok sa 9-dash line kahit pinawalang bisa na ito ng 2016 arbitral ruling. Tiniyak naman ng ating militar na patuloy silang nagpapatrolya sa West Philippine Sea at hindi magpapadaig sa anumang panghaharas ng China. Kasama rin sa binabantayan ng Philippine Navy ang mga aktibidad ng Vietnam sa South China Sea. Unti-unti na kasing pinapalawak ng Vietnam ang mga okupado nilang teritoryo. Sa report na inilabas ng Asia Maritime Transparency Initiative, aabot sa 280 ektarya ng bagong artificial islands ang na-reclaim ng Vietnam. Kabilang dito ang 10 maritime features na inokupa nila sa Spratlys ngayong taon. Malayong-malayo na sa 138 hectares lang noong 2022. Ang reclamation na yan, kitang-kita sa halos pagdoble ng laki ng Bark Canada Reef. Lumawak din ang sukat ng lupa sa Discovery Great Reef, Namyet Reef at Person Reef. Labas ang mga ito sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Pero inaangkin din natin ang mga ito bilang bahagi ng Kalayaan Island Group. Pero di tulad ng China, hindi raw maituturing na banta ang Vietnam dahil maganda ang relasyon nito sa ating bansa. They have the most number of features being occupied. The good thing is that between Vietnam and the Philippines, we do not observe any illegal, coercive, aggressive, and deceptive actions. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5.